Anim na tips para hindi ka niya makalimutan. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Number 1. Ipakita mo ang genuine na sarili mo. Hindi yung nagpapanggap ka lang para magustuhan ka. Yung totoong ikaw, yung totoong personality ang tumatatak, hindi ang fake. Number 2. Magbigay ka ng unique na experience. Alam mo yung hindi kailangang bongga. Kahit simpleng moments, basta may effort at meaning, yun mismo naaalala ka. Hindi yung paulit-ulit na lang. Number 3, consistent ka sa actions mo. Hindi ka paiba-iba ng pagtrato. Yung steady at totoo. Doon nabubuo ang impact mo sa isang tao. Number 4, iwan mo siya na may magandang memory sa'yo. Kung sakaling matapos, huwag mong sirain sa huli yung mga magagandang pinagsamahan ninyo. I-keep mo pa rin yung memories. Number 5, alagaan mo ang sarili mong value. Huwag ibigay ang lahat agad at huwag magmakaawa sa pagmamahal. Kapag alam mo kasi ang halaga mo, mas tumatatak ka sa isip nila. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi mo control kung sino ang mananatili. Pero kung paano ka maaalala, nasa kung paano mo pinapakita iyan sa kanila at sarili mo mismo. Tandaan mo yan. God bless. Sabi nila, kapag busy ang taong gusto mo, unawain mo. Kaya naman, inunawa mo siya. Hinabaan mo ang iyong pasensya. Hindi ka nagreklamo sa matagal na reply. Sa mga gabing ikaw lang ang naghihintay. Pero habang tumatagal, yung oras na hinihintay mo siya, nandoon ka sa ideya na hindi pala yung pagiging busy niya yung masakit. Ang mas painful pala roon ay yung feeling na kaya niyang maglaan ng oras para sa iba. Pero pagdating sa'yo, hindi niya kaya. Sakit, di ba? Tandaan mo yan. God bless. 6 na dahilan kung bakit may mga babaeng nagpapagamit sa lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, takot mawalan. Minsan, mas pinipili nilang magbigay ng sobra kahit nasasaktan kasi natatakot silang maiwan o mapag-isa. Number 2, mababang self-worth. Kapag hindi nila nakikita ang value nila, iniisip nila na kailangan nilang ibigay lahat para lang mahalin o piliin. Number 3, validation ang hinahanap. Yung attention, yung lambing, o kahit physical connection. Nagiging way para maramdaman na enough sila kahit panandalian lang. Number 4, umaasa na magbabago ang lalaki. Kahit malinaw na ginagamit lang sila, kumakapit pa rin sa hope na balang araw mamahalin din sila at tratratuhin din ng tama. Number 5, walang malinaw na boundaries. Hindi nila alam kung hanggang saan lang dapat. Kaya napapapayag sa mga bagay na hindi na healthy para sa kanila. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Ito ay tungkol sa mga bagay na kailangan pa nilang matutunan tungkol sa self-worth, boundaries at kung anong klaseng pagmamahalang deserve nila. Tandaan mo yan. God bless. 4 na personality ng lalaki na nakakakilig. Makinig ka para malaman mo. Number 1, consistent at may effort. Hindi lang sa simula magaling. Tuloy-tuloy ang pag-aalaga, pagbibigay ng oras at atensyon. Yung hindi ka pinapaasa, kundi ipinaparamdam na mahalaga ka araw-araw. Number 2, confident pero may respeto. Alam niya ang value niya pero hindi siya mayabang. Marunong siyang rumispeto sa boundaries mo at hindi ka pinipressure sa kahit ano. Number 3, may sense of humor at marunong magpasaya. Kahit simpleng moments, napapatawa ka niya. May lightness siyang dala na nakakawala ng stress at napapagaan niya yung pakiramdam mo. Kaya naituturing mo siyang safe place na tao sa buhay mo. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong ang lalaking iniisip mo ngayon kung bakit mo pinapanood itong video ay oo, siya ang lalaking nakakakilig dahil sa personality na banggit ko. Tandaan mo yan. God bless.
Apat na lesson hinggil sa dapat daw satisfied ang partner para hindi ka iwan. Mali. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi obligasyon ang pagiging sapat. Hindi mo trabahong punuin lahat ng kakulangan niya. Ang relasyon, hindi serbisyo o partnership yan. Kung lagi mong iniisip na kailangan mo mag-perform ng maayos, mawawala ka sa sarili mo. Number 2, ang taong seryoso hindi naghahanap ng iba basta-basta. Kahit may kulang, pinag-uusapan at inaayos, hindi tinatakasan. Kung ang solusyon niya ay maghanap ng iba, choice niya iyon at hindi mo pagkukulang. Number 3, effort dapat, hindi pressure. Oo, importante ang effort, intimacy at connection, pero dapat kusang ibinibigay. Hindi pinipilit dahil lamang sa takot. Kapag takot ang dahilan, hindi na healthy yan. Katoksikan. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi ka dapat magmahal para lamang hindi ka iwan. Magpakatotoo ka at yung tamang tao mismo ang pipili na gusto niyang manatili. Tandaan mo yan. God bless. Kung babae ka at lalaki pa rin ang priority mo, maling-mali ka dyan. Inuuna mo siya sa lahat. Oras mo, effort mo, emosyon mo, lahat binibigay mo, mali yon. Habang inuuna mo siya, unti-unti mong nakakalimutan yung sarili mo. Walang masama naman sa pagmamahal, walang masama na ibigay ang best mo. Pero mali na kapag siya na ang mundo mo at ikaw wala, samantalang ikaw mauubos at wala nang matitira, mali na iyon. Kaya ka napapagod, kaya ka nauubos, kaya ka nasasaktan kasi mali na ang priority mo. Ginagawa mo ng sentro ng buhay mo yung taong hindi naman umiikot sa'yo. Kaya kahit anong effort mo, kulang pa rin. Kahit anong intindi mo, ikaw pa rin ang nasasaktan. At darating yung araw na tatanungin mo ang sarili mo, ako naman kaya? Kailan? Ibalik mo sa sarili mo. Unahin mo ulit sarili mo, peace of mind at ang sarili mong pag-unlad. Kapag ginawa mo iyan, hindi ka selfish. Natuto ka lang magtira para sa sarili mo. Kasi ang babaeng mataas ang value, hindi umiikot ang buhay niya sa isang lalaki lang. Siya ang inuuna, kaya siya ang pinapahalagahan. Tandaan mo yan. God bless.